Praise the Lord mga kapatid. Welcome sa ating morning revival preview. At ang schedule natin ngayon ay week 2, day 6. Babasahin ko na yung mga verses natin. Meron tayong dalawang verses dito. Romans 8:14-19. For as many as are led by the Spirit of God, these are sons of God. So ano ito? Sons of God. Sino? As many are as led by the Spirit of God. So ibig sabihin, ang pamumuhay ng isang anak ng Diyos ay isang pamumuhay na pinangungunahan ng Espiritu ng Diyos. Yan. Siyempre, kung hindi ka anak ng Diyos, hindi ka pangungunahan ng Espiritu ng Diyos. Ang mangunguna sa iyo ay ang iyong kaisipan. Ganyan din tayo noon. Bago tayo nanampalataya sa Panginoon, ang ating direksyon ay ang direksyon ng ating kaisipan. Pero pagkatapos na tayo ay nanampalataya sa Diyos, sa Panginoong Hesus, pumasok ang kanyang Espiritu at dinala tayo sa isang bagong direksyon. At yan ay ang pangunahan ng Espiritu ng Diyos. So huwag niyo kalilimutan, believer ka ba? Dapat ang pamumuhay mo ay pinangungunahan ng Espiritu ng Diyos. At yan ay isang katibayan na ikaw ay anak ng Diyos. Amen. 19. For the anxious watching of the creation eagerly awaits the revelation of the sons of God. So ito naman, ang sinasabi rito ay yung pagpapakita ng mga anak ng Diyos. Ito kasi physical na to. Sa ngayon, tayo ay mga anak ng Diyos sa Espiritu. Hindi pa rin nakikita. Pero, napapangunahan ng Espiritu. Nagagabayan ng Espiritu. Ang Espiritu ang ating direksyon. Kaya lang, hindi pa nakikita. Anak tayo ng Diyos na pinangungunahan ng Espiritu. Pero dadating ang panahon, at ito ay sa mga darating na panahon, na ang mga anak ng Diyos ay magkakaroon na ng pagpapakita. Pag nakita ka, uy, anak ng Diyos to. So yan yung panahon ng pagpapakita. At pwede kong sabihin, yung kaharian ganyan din, may panahon ng pagpapakita. Kaya ang pagpapakita ng kaharian ay ang pagpapakita din ng mga anak ng Diyos. Amen. Hindi na tayo nakatago. When we have the proper inward condition toward the Lord, something will spontaneously come out as the outward state. Ano sinasabi rito? Sabi niya, yung tayo, meron tayong tamang panloob na kondisyon sa harapan ng Panginoon. Kasi yung mga believer, hindi naman pare-pareho yung condition nila sa harapan ng Panginoon. Diyan tayo nagkakaiba-iba. Merong mga taong nabubuhay pa rin sa laman. Hindi proper condition yan. May mga taong nagiging makasanlibutan. May mga taong hindi nag-church life. Ano pa? May mga taong hindi naghahabol sa Panginoon. At may mga tao na hindi nabubuhay sa kaharian. At hindi sila nagiging mga tao ng kaharian ngayon. Pero saved din yan. Pero sabi niya, kung proper ang condition mo, proper ano ba yung proper? Siyempre ito ay mga positibong kondisyon ng isang believer. Nagmamahal ka sa Panginoon ng unang pag-ibig, nag-church life ka, araw-araw nagmo-morning revival ka, nabubuhay ka, lumalakad ka sa loob ng Espiritu, naglilingkod ka sa Panginoon, hinahayag mo siya, lumalago ka sa buhay, sa organikong kaligtasan. So lahat ng ito ay magandang kondisyon ng mga believer. Kaya sinasabi niya rito, kung proper ang condition mo, kung proper. Siyempre, kayo naman ang makakasagot niyan, proper ba yung condition ko? Hindi ako magsasabi niyan. At hindi rin yung mga kapatid ang magsasabi niyan, ikaw ang nakakaalam. Proper ba yung condition mo?
At kung proper, eto, pakinggan nyo. Sabi niya, when we have the proper inward condition toward the Lord, something will spontaneously come out as the outward state. So meron siyang resulta, panlabas. May isang resulta ng panlabas na kung tayo ay mailalagay sa isang kalagayan. Yan yung sinasabi dito. So tingnan natin ano ba ito. The first item which will come out is that of making peace. So yun yung first. We will be peacemakers and we will be called sons of God. This is because the Son of God, Jesus Christ, is the one who makes peace. He is the real peacemaker and we are the sons of God. If we are those who are poor in spirit, mourning, meek, hungry and thirsty for righteousness, merciful toward others, and pure in heart, surely we will be peacemakers. So yung peacemakers, bunga siya ng lahat ng mga binanggit dito. Resulta siya. Yan ay ang pagiging peacemakers. Ang taas pala nito. Peacemakers, kailangan niya ng lahat ng mga binabanggit sa unang bahagi ng chapter 5 ng Matthew para sa kaharian. Sa mga kapatid, para maging isang peacemakers sa loob ng kaharian, ito ang kategoryang binabanggit sa atin. So una, ikaw ay merong proper condition sa harapan ng Panginoon. Hindi ito basta-basta na, save ka na, peacemaker ka. Hindi. Parang ano din siya, attainment din ng kung ano tayo. Kung ano tayo. Kasi sa mga kahayagan na katulad nito, may kinalaman sa kaharian, peacemakers. Meron din siyang kondisyon na hinahabol dito. So maganda yung mga binanggit dito. Sabi niya, una, poor in spirit. So binanggit naman sa atin yan. Kasi pag poor in spirit ka, tinatamo mo ang Panginoong Jesus araw-araw. Kasi dukha ka sa espiritu. Bukas ang espiritu mo para sa Kanya. Ano pa? Mourning. Ibig sabihin, ikaw ay napipighati ng kasalukuyang kondisyon, lalo na ng mga tao ngayon. Lahat ng mga sitwasyon na abnormal ay ating pinipighati. Nagmo-mourn tayo, nalulungkot tayo na matindi sa mga negatibong bagay sa buong kapaligiran. Hungry and thirsty for righteousness. Gutom at uhaw para sa katwiran. Ang ibig sabihin, yan ang gusto natin. Merciful toward others and pure in heart. Pure in heart. Diyan pa lang sinabi, if you are poor in heart, you will see God. So surely, we will be peacemakers. Taas. So, ang ibig sabihin nito, isa sa pinakamatinding kahayagan ng kaharian ay ang kapayapaan. Ito ay kaharian ng kapayapaan. At syempre, ang mga kingdom people ay mga tagapagpayapa. Walang ganyan sa mundo. Sa kaharian lang meron. Amen. The Lord is very wise. In Matthew 5, He did not teach concerning love, but concerning peace. For the demand of making peace with others is higher than of showing love to others. Mas mataas ang peace kaysa love. Pwede magkaroon ng pagmamahalan. Halimbawa, maski sa isang sambahayan, pwedeng umiral yung pagmamahalan. At yan ay, pwede ko sabihin, halos pangkaraniwan ng bagay. Sa isang pamilya, may pagmamahalan. Pero ang tanong, may peace ba sa pamilya na yan? May peace ba sa pagitan ng ama at ina, father and mother? Wala ba silang mga pagtatalo? Wala ba silang hidwaan? May peace ba sa pagitan ng mga anak, kakapatid?
sa pagitan ng magulang at mga anak? May peace ba? O baka may mga naglilingkod pa sa loob ng bahay nyo, may peace ba? O baka bukod sa pamilya, nandiyan pa rin yung mga in-laws. Lalo na mga in-laws. In-laws, biyan ng babae. No? At manugang na babae, may peace ba kayo? Kaya, ang peace ay mataas ang kanyang demand kaysa sa love. Amen. We should not think that the Lord was being overly simple in speaking of the living of the kingdom people. Kasi dito ang pinag-uusapan natin ay ang pamumuhay ng mga kingdom people. Kingdom ito itong Matthew Ang pinakikita sa atin dito ay ang kaharian na nasa lupa na ngayon. At ito ay ang kaharian ng realidad na pinasok natin sa pamamagitan ng pagkasilang na muli. Pinasok natin yan. Sabi nga, makitid na pintuan yan. At ang tinatahak natin ay makitid na daan, ang daan ng kapayapaan. Yung daan ng hindi kapayapaan, malawak yan. Yan ang daan ng kamunduhan ng mundo ngayon sa libutan. Kaya ang mga tao ng kaharian, ang kanilang tinatahak na landas ay landas ng kapayapaan. Amen. Kaya sa Matthew, ang Panginoon, hindi simple ang kanyang binabanggit na pamumuhay ng mga kingdom people. The Lord seemed to speak only of peace. But peace covers many matters. If we can take care of peace, every other matter will be taken care of properly. It is not sufficient to merely be humble or loving. We must have peace with others. Amen. So, inuna ng Panginoon ang peace. Hindi lang niya sinabing dapat may peace ka, dapat peacemaker ka rin. Ang peacemaker ay isang uri ng ministeryo na kung saan dinadala mo ang kapayapaan, lalo na sa loob ng eklesiya. Kung minsan nagkakaroon dyan ng mga problema, pero para maging blessing tayo, dalhin natin ang kapayapaan sa mga kapatid. Kaya natin silang tulungan sa pamamagitan ng pagmiministeryo ng kapayapaan sa kanila. Pwede ko sabihin yung kapayapaan ay persona to Isang pamamahagi ng isang persona na walang iba kundi ang Diyos mismo, sapagkat siya lang ang Diyos ng kapayapaan. Amen. The peacemakers shall be called the sons of God, because the work that the Lord Jesus as the Son of God manifested on the earth is centered on peace. Centered on peace. So, ang ministeryo ng Panginoon na nandito pa siya sa lupa ay nakasentro sa kapayapaan. Kaya, naalala ko, nung binanggit sa atin sa Ephesians, yung isang aspekto ng church, yung one new man, sabi niya, making peace. Sa pamamagitan ng kamatayan ng Panginoon, lumikha siya ng kapayapaan. Diba? Lalo na sa pagitan ng Hentil at ng Hudyo. Tinerminate niya yung mga ordinansa, yung mga handwritings ng ordinances. Kasi pag yun ay hindi na-terminate, umiral yun, walang peace, magkakagulo sa loob ng eklesiya. Kaya ang kamatayan ng Panginoon ay para sa pagdadala ng kapayapaan. Ano ba ang bisa ng kamatayan ng Panginoon? Ito yung pumapatay sa mga makalamang bagay. Mga makalamang bagay, dinadala sa krus, tineterminate niya, hindi na siya mag-e-exist, magkakaroon ng peace. Sapagkat ang trouble na sumisira sa kapayapaan ay ang laman natin. Pag merong hidwaan sa church, laman yan Pag mayroong mga pagtatalo, laman yan.
inggitan, chismisan, laman lahat yan. Kapag sa loob ng eklesiya, di ba, merong mga kapatid na hindi magkaisa, magkasundo, hindi magkaroon ng coordination para sa pagsasagawa ng mga paglilingkod. Lahat yan ay laman, kaya walang kapayapaan. So, anong ginagawa ng Panginoon? Ano dapat natin gawin? Ipako natin sa krus yung mga laman. Mabasag tayo mula sa ating lumang tao. At ang Espiritu ang siyang dapat umiral, gumawa, maisabuhay. Kaya sinasabi sa atin, kung tayo ay nakabaling sa Espiritu, kung ang kaisipan ay nakabaling sa Espiritu, nakalagak sa Espiritu, merong buhay at kapayapaan. Diba? At ang kaisipan na nakalagak sa laman ay kamatayan. Kamatayan nga kaya ang gulo eh. Amen. The peacemakers shall be called the sons of God, because the work of that of the Lord, as the Son of God manifested on the earth, is centered on peace. Even his death on the cross is for making peace. So ito binanggit ko kanina. Amen. Therefore, the living of the kingdom people should be with peace toward men. This requires dealing related to ourself and our flesh. It also requires that our whole being be ruled and restricted by the heavens. So dalawang bagay ang binanggit sa atin. Dealing of the flesh sa pamamagitan ng krus at ruling and restricting by the heavens. Tayo ay nagpapaubaya sa mga makalangit na pangunguna o pag-rule sa atin, pangangasiwa sa atin. Hayaan natin ang kalangitan ang gumawa nito. At ang kalangitan ay nadadala sa ating espiritu. Amen. First, the believers are children of God, and then they gradually grow up to become sons of God. In His salvation, God makes sinners into sons. The central thought of the book of Romans is that in His salvation, God is making sinners His sons, and His life and nature, so that they may become constituents of the body of Christ for His expression. Amen. So binibigyan ng pansin dito na ang ating katubusan ay para maging mga anak tayo ng Diyos. So kasi sa English, yung children, mas iba sa sons. Ang children ay mga bata, mga batang anak. Tayo ay ginawang mga children of God. Yan ay nung tayo ay nanampalataya sa Panginoon. Pero kalaunan, itong mga children, lalago ito maging sons of God. Yun. So pag sons of God, binibigyan niya ng diin ang paglago sa buhay. Kaya sa ekonomiya ng Diyos, yung mga makasalanan, ginagawa niyang sons of God. At ito ay upang tayo ay maging nilalaman, sangkap ng katawan ni Kristo, na walang iba kundi ang kanyang eklesiya para sa kanyang kahayagan. So yan yung ekonomiya ng Diyos. Ang kanyang pagko-convert sa mga makasalanan para maging mga anak ng Diyos at sila ay maging bahagi o pinaka nilalaman ng eklesiya na siyang katawan ni Kristo para sa kanyang kahayagan. Amen. Romans 8 in particular emphasizes sonship, indicates that we may know that we are sons of God by the fact that we are led by the Spirit. The leading of the Spirit marks us out as being sons of God in the growth of life. Amen. So inuulit sa atin, kung ikaw ay anak ng Diyos, dapat ang buhay mo ay napangungunahan ng Espiritu ng Diyos.
Ano bang ibig sabihin ng napapangunahan ng Espiritu ng Diyos? Ito yung nagli-lead na sa atin. Nagli-lead na. Hindi na yung kaisipan natin, hindi na tayo ang nagli-lead sa buhay natin. Yung Espiritu ang nagli-lead sa atin. Siya yung nagagabay, no? Siya yung nagtuturo, siya yung nagdidesisyon, anong dapat mong gawin. Pupunta ka ba dyan? Hindi na ikaw ang magdidesisyon yan. Ang Espiritu na. Led by the Spirit. Pag tinanong mo, brother, ano ba yung direksyon ng buhay mo ngayon? Di ba? Dati, yung buhay natin, happy-happy. So ngayon, ano na yung direksyon ng buhay mo? Ang direksyon ko ngayon, brother, ay ang Espiritu na. Kung anong gusto niya, yun ang direksyon ko. Kung ano ang gusto niyang gawin ko, yun ang direksyon ko. Hindi na ako nabubuhay sa aking sarili, kundi nabubuhay na sa direksyon ng Espiritu. Paano mo naman malalaman ang direksyon ng Espiritu? Hindi mo naman siya nakikita. Paano? Una-una, dapat meron kang kaisipan na nakalagak sa Espiritu, hindi sa laman. Sa Espiritu ang lagakan ng ating kaisipan. Kasi yung buhay natin, hindi naman nawawala yung kaisipan. Gagamitin mo rin yan. So ang tao, para mabuhay ng normal, ginagamit din niya yung kaisipan niya. Ganon. So, meron pa rin, nandiyan pa rin naman yung ating kaisipan. Sabagat kung wala kang kaisipan, hindi ka makakapag-isip. Wala kang analyzation. Wala kang realization. Diba? Wala kang pagkatanto. Wala kang pagkilala. No? Wala kang discernment. So, hindi pwedeng wala tayong kaisipan. Kaya lang, ang normal na buhay ng isang believer, yung kaisipan niya, hindi yun ang kanyang direksyon. Kundi yung kaisipan niya, ilalagak niya sa kanyang espiritu. So, mula dyan, nagkakaroon ng damdamin. At yung damdamin na yan, yung kaisipan niya, ang umiintindi. Ganon. So, yung kaisipan niya, merong kakayahan, no, upang maintindihan ang espiritu. Anong gusto niya, no, anong ayaw niya, no, ano ang nakalulugod sa kanya, ano ang gusto niyang gawin mo. No? So yun yung ibig sabihin na ang espiritu ay nakalagak, ang kaisipan ay nakalagak sa espiritu. At doon, nabubuo yung ating direksyon. Hindi na ang kaisipan, kundi mula sa espiritu. Para bang sinasabi natin, yung espiritu ang boss. Di ba? Sino ang boss? Yung espiritu. Yan ang direktor, yan ang direksyon, yan ang yan ang hari, yung espiritu. Ngayon, yung kaisipan naman natin, tinatanggap lang niya. Okay? Yung kaisipan ng espiritu. No? At mula dyan, isinasagawa siya ng ating katawan. Ganun ganun yung leading ng espiritu. Sana maintindihan nyo. Kung minsan nakahiga ka pa sa umaga. Diba? Natatamad tayo kasi sipin mo, 6 na oras ka nakahiga, hindi ka naman makabalikwas, mabigat pa yung katawan mo. Pero yung espiritu, bangon na, sabi niya. Bangon na. At naintindihan ng isip mo, nako, espiritu, bangon na. So, anong gagawin mo? I-execute ito ng iyong katawan. Babangon ka. Susunod ka. Kasi pag hindi mo ginawa yan, yung espiritu, mananangis siya, mapipighati siya. At mula dyan, alam mo na nasaktan mo yung espiritu. So, marami ganyan. Kung minsan naman, yung asawa mo, malakas yung kanyang personality. At yung kaisipan mo naman ay gusto ng mag-react. Pero nung naibaling mo siya sa espiritu, tumawag ka sa pangalan ng Panginoon, ayaw na ng espiritu na mag-react ka. Diba? So, sino ang nasunod? Yung espiritu. Kung ikaw ang nasunod,
away na yan. Ano na, debate na yan, pagtatalo na yan. So yan yung ibig sabihin, ganyang paraan, paano tayo nililid ng Espiritu. No, maski sa paglilingkod natin. So kung minsan naalala ko, may mga meeting, kailangan ko magsalamuha. Kung mag-isip ako, maiisip ko ano yung sasalamuha ko. Lalo na, nagbabasa naman ako ng mga mensahe. Sasabihin ko, ito maganda to, ito yung sasalamuha ko. Ito yung bagay sa sitwasyon natin. Sino nasunod? Di ako. So, hindi dapat ganun ang ginagawa mo. Tanungin mo, Panginoon, ano ba ang gusto mong isalamuha ko? No. Ano ba? Kung ikaw ay nasanay na sa ganyang buhay, magiging madali sa iyo na damahin, pakiramdaman ang gusto ng Espiritu. Sa una, medyo mahirapan ka kasi hindi ka pa sanay. Kailangan insayuhin natin yung Espiritu. Ang ibig sabihin ng insayuhin yung Espiritu, nakafocus ka sa Kanya, nakatuon ka sa Kanya, no? At nasasanay ka, okay, na ang lahat ng ginagawa mo ay mula sa Espiritu. Then, no, ikaw ay anak ng Diyos. Yan ang sinasabi. Di ba? Ang linaw. As many as are led by the Spirit of God, these are the sons of God. Who are the sons of God? Ito yung mga nililid ng Espiritu. Sons of God ka nga. Hindi ka naman nililid ng Espiritu. Hindi ka mukhang sons of God. Wala kang realidad na sons of God. So yun yung sinasabi sa atin. Amen. Amen. Okay, so, first, the believers are children of God. And then, they gradually grow up to become sons of God. Amen. Okay, so, yung sons of God ay naibubunga. Okay, ng grow, paglago. Mula sa children, okay, na lumalago siya hanggang sons of God ka na. So ano ka ngayon? Children of God? Bahala ka. Ibig sabihin, inaamin mo na hindi ka lumalago. Pero kung lumalago ka, brother, sons of God ako. Praise the Lord. Kasi alam mong lumago ka na. Amen. Romans 8, in particular, emphasizes sonship. Verse 14 indicates that we may know that we are sons of God by the fact that we are led by the Spirit. The leading of the Spirit marks us out as being the sons of God in the growth of life. Amen. Amen. Paano mo malalaman na ikaw ay sons of God? No, yan ay malalaman mo kung ikaw ay pinangungunahan ng Espiritu. Ito ay hindi titulo, kundi ito ay accomplishment na isinasagawa ng Espiritu ngayon. Kasi, feeling ko ganito kapag tayo ay napangungunahan ng Espiritu, okay, alam natin na tayo ay mga anak ng Diyos. Mga anak ng Diyos. No? Pero, alam mo din, kung ikaw ay hindi pinangungunahan ng Espiritu. May mga believer, matigas ang ulo. Ayaw sumunod sa Espiritu. Okay. Pero hindi mo madideclare na ikaw ay anak ng Diyos. Kasi hindi naman siya ang naglilid sa iyo. Kung hindi Diyos ang naglilid sa iyo, sino ang naglilid sa iyo? Ikaw ang sumagot. Sabi mo, hindi Diyos ang naglilid sa akin. No? Hindi ako anak ng Diyos sa expression. Oo. Hindi naman Diyos ang naglilid sa akin. Kaninong anak ako? Di doon sa isa na naglilid sa'yo. Ibig sabihin doon, kung sino naglilid sa'yo, yun ang ama mo. Kung hindi tayo nalilid ng ating ama na Diyos, hindi tayo naghahayag ng pagiging anak ng Diyos. So, yung isa na naglilid sa atin, na hindi naman ang Diyos, yun ang nagiging ama mo. Amen. Amen. Okay, so verse 19 speaks
of the manifestation or the appearing of the sons of God. So ito yung isang verse na sinabi sa atin. So babasahin ko uli sa inyo. Sabi dito, for the anxious watching of the creation eagerly awaits the revelation of the sons of God. Ang anxious watching of the creation. Alam niyo ba yung naintindihan niyo ba to? Yung buong sanlilikha, no? Nag-iintay sila. Pinapanood ka nila. Pinapanood ka nila. At na-anxious na sila. Ibig sabihin, nababalisa na sila. So, yung kapaligiran pala natin, may matayan para tayo ay panoorin. Sabi nila, sabi ng mga halaman, naku, itong mga anak ng Diyos, ang tagal. Hindi pa sila nahayag hanggang ngayon. So, nakakainip. Merong isang verse na they are groaning. Nag-groan na nga sila eh. Humihibik na sila. Nananabik na sila na makita ang mga anak ng Diyos sa panahon ng kanyang pagpapakita. At kasi, kapag dumating na ang pagpapakita ng mga anak ng Diyos, pati itong creation, marirenew. Mababago din sila. Sasabay sila sa atin. No? Pero, hindi sila mababago kung tayo ay hindi pa nabago. Kaya itong manifestation ng sons of God, ito ay tumutukoy sa ating pagbabago. Ito yung ating redemption, katubusan ng mga anak ng Diyos. Natubos na tayo minsan, pero meron tinatawag na redemption of the body, katubusan ng mga katawan natin. At yan yung panahon ng pagpapakita ng mga anak ng Diyos. At sa panahon na yan, sila ay kumpletong lumago, na transforma, na bago, na pabanal at na ilwalhati na. Iba na yung itsura ng mga sons of God. Nako, na yan, pagpapakita na yan. Ang hirap i-describe anong itsura natin dyan. Pero yung mga tao nagdududa sa panahon na ito, diyan makikita nila talaga nga pala itong mga ito ay anak ng Diyos. Nakikita na eh. Ayokong gumawa ng itsura. Gusto ko lang sundin kung ano yung sinasabi. Pagpapakita ng mga anak ng Diyos. At ang pwede ko na sabihin, yan yung redemption ng body natin. At sa panahon na yan, siyempre, yung kalikasan ng kasalanan, naialis na, eradicated na lahat ng mga negative. At ikaw ay isang na lubos ng naibunga bilang anak ng Diyos. Full sonship. Minsan ginagamit natin yung salitang full sonship. Kasi yung pagiging anak ng Diyos ngayon ay sa espiritu pa lang. 1/3. No? At gumagawa siya sa ating kaluluwa para maging ang ating kaluluwa ay maging anak ng Diyos. No? At sa kanyang pagbabalik, yung ating katawan, babaguhin niya sa isang kisap mata. At yan ay magiging isang maluwalhating katawan. Kaya kompleto na. Spirit, soul, and body, full sonship. Yan ang pagpapakita ng anak ng Diyos. At kasabay niyan ang pagpapakita ng kaharian. Kaya abangan nyo. Amen. Amen. So, sonship is the focal point of God's economy. So, ito yung sentro ng buong ekonomiya ng Diyos, ang sonship. No? Ito yung, ang sonship kasi isang proseso para kumpletohin yung pagkaanak. Okay? Sonship is a process to complete our full sons. Kumpletohin tayo. So, hindi pa kumpleto ang ating sonship. Okay? So, sonship is a focal point of God's economy, God's dispensation. God's economy is the dispensing of Himself into His chosen people to make them His sons. Christ's redemption is to bring us into the sonship of God
that we may enjoy the divine life. God's economy is to make us sons of God, inheriting the blessing of God's promise, which was given for His eternal purpose. We have many sons, to have many sons for His corporate expression. Okay, so ito yung sinasabi sa atin. Ang God's economy ay ang pamamahagi ng Diyos upang magbunga ng mga anak ng Diyos. Kaya ang unique, natatanging paraan ng paggawa ng Diyos ay ang tuloy-tuloy na pamamahagi. Pamamahagi. Ano pinamamahagi niya? Ang kanyang sarili tungo sa loob ng tao. At ang pamamahaging ito ay magbubunga ng sonship, pagkaanak. At ito ay nagsimula nung ang tao ay nanampalataya. Nung nanampalataya siya, naging anak siya ng Diyos. Pero children pa lang. Pero dahil sa tuloy-tuloy na pagtutustos sa pamamagitan ng pamamahagi ng Diyos, lumalago, nagiging sons of God. At itong mga sons of God ay tuloy-tuloy pa rin susulong, lalago, uunlad tungo sa buong pagkaanak. At yan ay ang pagpapakita ng mga anak ng Diyos. Kaya ito yung prosesong pinapakita sa atin. Ito yung direksyon ng gawa ng Diyos. Hebrews 2:10, Romans 8:29. Okay, so binasa ko na yan. So sa Revelation 21:7, He who overcomes will inherit these things, and I will be God to him, and he will be son to me. Here to overcome means to overcome by believing, as in 1 John 5:4 and 5. This overcoming qualifies all the believers for participation in the New Jerusalem with all its enjoyment as a common portion of God's eternal salvation. Amen. So, sinasabi rito yung tinatawag nating overcome. Ang overcome dito ay ang pananampalataya sa Panginoon upang tayo ay maging kwalipikado na manahin ang mga bagay ng Diyos. At ito ay tumutukoy sa Bagong Jerusalem. So sa Bagong Jerusalem, lahat ng mga naisilang na muli at mga nanampalataya sa Panginoon ay magiging sama-sama upang manahin ang kanilang bahagi. So iba ito sa overcomer na mandaraig, na siyang maghahari sa panahon ng Panginoon. So yung overcomer dito ay believer. Generally, mga mananampalataya na bumubuo sa Bagong Jerusalem. Sapagat ang Bagong Jerusalem ay ang ating hantungan. Yan ang ating hantungan at yan ang ating consummation. Maging ganyan tayo, mapapasok doon tayo bilang ang Bagong Jerusalem. At ito ay magiging common portion ng lahat ng mga believer sa darating na walang hanggan. Kaya ang mga believer ay mga tagapagmana ng mga bagay ng Diyos. At magkakasama-sama tayong lahat bilang ang Bagong Jerusalem. Amen. So ito ay ang mga anak ng Diyos. Okay. Son in Revelation 21:7 refer to the believer who will dwell in the New Jerusalem. The sons of God in the New Jerusalem are the constituents of the New Jerusalem. They are the regenerated believers who have the divine life and nature and who are built together through transformation to be the corporate expression of the triune God. So yan yung Bagong Jerusalem. Ang linaw. Na sila ay sama-samang mako-consummate bilang ang Bagong Jerusalem. Ito ay lahat ng mga tumanggap sa Espiritu. Tapos silang matransforma sa isang kapanahunan. At sila ay mapapasok doon maging ang corporate expression of the triune God. Sama-samang kahayagan ng tres unong Diyos, ang Bagong Jerusalem. So yan tayo sa kawalang hanggan. The New Jerusalem is constituted of all these sons who have been born of God. Because the sons of God are the constituents of the New Jerusalem, they will also dwell in the New Jerusalem.
Furthermore, the sons of God will participate in all the enjoyment of the New Jerusalem, especially the enjoyment of the water of life. So ano meron sa New Jerusalem? Enjoyment, the water of life. Kaya ang New Jerusalem, mga kapatid, ay hindi physical na city. Hindi rin siya lugar, kundi ito ay binubuo ng mga believer na napasukdol. Naging kompleto na ang kanilang growth in life. Naging kompleto na rin yung kanilang sonship. No? Kaya sama-sama magiging ang bagong Jerusalem. So hindi siya physical. At bilang bagong Jerusalem, sa darating na walang hanggan, meron tayong unique enjoyment. Yan ay ang tubig ng buhay na dumadaloy mula sa trono ng Panginoon. So ito yung buong ekonomiya ng Diyos. Amen. Salamat, Panginoon. Pinakita mo sa amin ang aming hantungan. Sa araw, lahat kami ay mapapasukdol upang maging ang bagong Jerusalem. At sa kapanahunan ngayon, Panginoon, nabubuhay kami sa paraan ng pangunguna ng Espiritu upang sa pamamagitan ng pangunguna ng Espiritu sa panahon na ito maihayag namin ang Diyos na aming Ama at kami rin ay tawaging mga anak ng Diyos. Praise the Lord. Amen.